from one family, no? You can call it that, one clan. A clan of military or police professionals, no? Kasi yung PNPA, nagsimula yung PNPA, ang nag-training mga PMA. Yes. No? Kaya huwag niyo sasabihin mas magaling yung PNPA sa mga academy graduate. No. Nung sinuwalan yan, ang naging takbo niyan ng PNPA, panay PMA. Kaya kayo martial, lahat yan, uniform, pinattern sa PMA. Ngayon, parang magkakapatid yan. Yun yung ano doon. Kasi you came from the same ang tagang production line. Hindi sir, magkapatid. Ang tingin ko dyan, pamangkin. Tinuruan mo eh. Kaya ang ano doon, gusto ko sabihin, kahit na tayo nasa ibang kampo, ikaw nasa kampo ka ng gobyerno ngayon, ako nasa kampo ako ng Duterte. Pero, kinuri ko kagad. Yung kukuri kong kagad, hindi Duterte. Sa taong bayan ako. Yung ganon. Sa taong bayan tayo, hindi tayo Duterte, hindi tayo Marcos. Sa tama tayo, sa tama. Kahit nasa magkaibang ano tayo ng paniniwala, let's remain civilized, no? For God. Ako nagtitimpi ako, gusto ko sapakin eh, gusto kong upangan eh. Hindi ubra yung pagiging general na ano. Di ba ko sabihin general ka, tapos nung sisiraan mo ko, kapitan lang ako, wala akong ano, dinaan, etc. Huwag ganon, pastusan yun. You know very well, kung ikaw professional ka, you don't do that to a fellow na so kung pwede iikot din ang gulong eh. Yun yung problema dyan, iikot ang gulong, mariretire ka rin, as sinasabi ng iba, mariretire din, and then one of these days Inday Sara might become the president. You don't know, or one of these days there might be a military junta, no? A military junta or a revolutionary government na I might find myself, I'm there, or one of these days, you might find yourself as a 4-star at CPNP, you're promoted by Bongbong, and then I will find myself na as enemy number 1 ng gobyerno and my group, no? Pero, you know, ang gusto kong intindihin niyo mga kababayan, no? Nung pa, kung gugustuhin ko, nung pa sana, na nagpupa ka na lang. Pero hindi, professional nga kami. Ayaw namin umantong ito sa patayan. Ayaw namin umantong ito na kapwa, ka-uniforme, o kapwa, parang, kumbaga sa sisiw, o mga manok. Merong itim na manok, may puting manok, pero pare-pares kayong manok. That's why, isa lang yun, connected sa droga. And ang danger to that is, yung drug money, kung unabated ang pag-proliferate ng droga, walang pigil, lumalakas yan. For example, yung mga nakukuha na mga 1 tonelada, ganun, o ilang tonelada, translate that kung 10% lang yung nahuli, may nakalusot na 90%. Ang laking pera nun. So, ang daling magbayad ng tao, use that money, ginagaya na sindikato, to buy off their freedom o kaya yung support or members of the syndicate. So, ang laki ng problema, kung ang mismong leader mo, yung head of government mo, yung presidente of that matter, si Bongbong, ay tuloy ka. Kung konektado sila sa drug cartel. Mas malaking problema ni BBM, hindi tayo. Bakit? Kasi si Trump will clamp down on mga drug cartel. Galit si Trump sa mga mga nagdodroga. Ang sabi pa nga, nagtatry daw si BBM na pumunta sa US. Hindi siya pala tinatanggap sa US ngayon. Ang requirement ni Trump, magpa-drug test siya. Galit si Trump sa mga bangag. So yun yung hindi siya makapunta sa US. At kung papunta yun siya, delikado siya kasi mismo Amerika ang magpapadrag sa kanya. Ang uhuli sa kanya. Hindi pwede yung mga asal ng Pilipino sa kanila. Hindi pwede yung sabi mo, presidente ng Pilipinas. Hindi. You are a nobody before. Binoto ka ng Pilipino. Yun ang nakalimutan nyo. Yung kung ano yung kakulangan ng iyong bata, ng tao mo, i-offer mo yung kamay mo, akayin mo. Kasi, mentras mong gaganyanin, didikdikin, paano mag-improve yung tao? That's why kung titignan mo sa mga vlogs ko muna,
Kinakampi ko pa si BBM eh. Oo. Ikaw rin, kinakampi mo na si BBM. Oo, dati. Tinutulungan pa kung paano. Meron ako 7 scenarios na sinasabi na ano siya, huwag siya magbago, manigas ka. Okay, call a friend, tawagan mo si Hinday. Sorry, Hinday. 3, you fight it out. Manigas, pakita mo kung sino. Hanggang sa number 6, junta, number 7, revolutionary government. Kung saan ka lalagay dyan, nasa iyo yun. Ikaw gumawa niyan, hindi naman ako eh. Ikaw yung tumakbong presidente, hindi ako. Ikaw yun nangako, hindi ako. Tama. Kaya nga, ngayon, kung titignan mo, hindi ako yung nagkasala sa taong bayan. Ikaw yung umabuso, hindi ako. Kayo yung maabuso, lahat kayo, politika. Kayo yung maabuso. Ang gusto ng taong bayan ay iparamdam, ipaalala yung karapatan ng taong bayan. Karapatan namin yun. Bakit? Sabi ko nga, we the sovereign Filipino people. Ang bansang Pilipinas, wala yan. Hindi yan pupuntahan pagka walang mga Kastila, walang mga Pilipino na nakita nila na yan, pwedeng gawing alipin. Walang government of the Philippines kung walang Pilipino. Walang constitution na 1987 kung walang we the sovereign Filipino people to ordain and promulgate this constitution. Ibig sabihin tayo ang dahilan kaya nandyan yung konstitusyon. Kaya kayong mga gagong politiko, huwag niyong gagamitin yung konstitusyon para supilin yung taong bayan. Mga gunggong kayo. Kami na to ordain and promulgate this constitution. Kayo, kalabaw kami, pinadapo kayong mga langaw, binigyan namin kayo ng karapatan na mamuno. Pinahiram namin sa inyo yung pagkakataon na manilbihan. Kaya ayoko nga ng politiko. Bakit? Ito tayo. Tapos ito yung mga politiko sa baba. Ito yung konstitusyon. Nandito ka ang konstitusyon. Ito ang mga gobyerno, presidente, taong dalay. Nandito ka. Ang sarap ng buhay mo. Bababa ka dito para magpatakbo ng bansa. Para kang second class citizen. Para kayo Security. Bakit ito na, sir? Hindi pa. Okay. Usap tayo. Ano mga nangyayari? Baka po, hindi ko yung inciting to sedition ni Juan. Ay, marami Magama, sir. Ay, yung Magama? Oo. Galing Natuloy ba? Natuloy yata eh. Oo. Ako natutuwa ako kasi happy na ako eh. Happy ka na, sir, na? Isa ako doon sa nakasuhan. Oo. Happy ka pala, no, sir? Oo, kasi panay mga national na yung National figure. Oo. Hindi. Ako ibig sabihin, local pa ako. Wala ka pa. Wala, local. Lugi ka. So, kailangan ko palang makasuhan ngayon. Magano ka ng inciting to sedition. Ang hirap dito eh. Pero alam mo, sir, bakit diyan kinakasuhan nila? Bakit? Di ko alam. 6 million kaya yung naitulong ko doon. Di alam kung sino tirahin ko. Ay, wala. Talagang hindi ka, hindi ka importante sa kanila. Ay, importante eh. Ngayon, nagagawa ko sa kanila. Kasi nga, actually, yung bago mag-election, magandang plano eh. Nung mananalo, mga 6 months, magandang plano para sa bayan. Tapos hinahamon pa si General Torre. Uy, two-star na yung tao. Ay, ito, grabe, no? Kinamayan ko nga. Okay naman yan mo? Oo, kinamayan ko. Kasi nagulat ako, two-star eh. Yung among professionals. Professional siya, professional na eh, no? Professional. Hindi professional siyang utusan. Ewan ko, basta kayo, binamasama kasi, inaano niyo yung tao. Kasi isa lang naman siyang tagasunod sa kanyang posisyon. Alam niyo, yun yung nga yung sinabi ko, yun yung bungad ko, kasi how they break yung silence. Dumating ako, nauna kami ng attorney ni Colonel Jose. Colonel Jose, bista ako yun. Tapos noon, dumating siya, hindi naman, dumating siya, tapos noon, may kasama siya, 4 eh. 3 pala. Iba nandun sa labas eh. May 2 na security dun sa far side ng room. Doon
nasa buong kwarto, no? Tapos yung kanyang attorney, major eh. Major Tapos, police. police major, and then si Jan Torre, 2-star. Iniisip ko, paano ba yung ma-break yung silence? Kasi awkward yung walang pansinan eh. Gusto ko nga ano yun eh. Gusto kong, nako, parang upper class gawin kong plebo eh. Ganun. Pero sabi ko, Pero parang may nabanggit kasi kay Kwan, si Senador Bato. nung sa homecoming, nagkita kami. Yung nandun sa 83 ako eh, 84, 85, 86, napagawi ako sa 86. Nakakita ko si Bato, tapos, uy, sabi ko, Tomat, sabi niya gano'n, tumalikod, uy, sir, kamusta na? Kamusta? Uy, ano ba yung kay Torre? Ano si Torre, sabi niya gano'n. Kinento ko rin niya kay General Nick Torre. Tapos kakainit ng ulo yung ginagawa ng tao kay OJC, tapos yung ngayon, ako naman ang kinasuhan at kung ano pa yung sinasabi. Pinupasyon pa yung pag-ano ko ng bere-bere, di ba? Sinabi niya yun, na hindi ka, parang wala karapatan sumutang biri. May karapatan ako. Hindi kasi siya elite forces. Hindi siya dumaan ng training na talagang training ng warrior. Susmi, pinaghirapan ko yun. Kahit sino yung mag-question dyan, subukan nyo Ranger. Subukan nyo mag-US Ranger. Subukan nyo mag-US Ranger. Tingnan ko kung papasa kayo. Hindi naman ako nagmamalaki. Basta ako, authorized magsuot ng ganong beret, black beret. Yung mga ranger nga natin, authorized mag-black beret. Yung akin, meron pang ranger na tab. Tsaka, pati yung airborne. Tukatanong naman talaga ako aeroplano. But anyway, yung sabi ko sa kanya, yung nag-usap kami ni Bato, tapos anong Torre, ano ba yung peg nun, bakit ganyan yan? Sabi ko gano'n. Gusto kong gawin plebo, gusto kong pakan ba? Kasi sabi, sir, pagpasensyahan mo na lang, sir, sabi ni Bato. Pagpasensyahan, putang eh. Dati, sa namagan niya na, tapos sir, kilala ko yan, sir. Ginagawa lang niya yung niya, napag-utusan lang yan. Yun yung in-explain sa akin ni Bato. So, yun yung ganun ba? Oo, sir, pagka ikot ng gulo, magsasorry rin yan, sir. Tayo. Wag mo na daw pansinin. Yun ang sa akin, request sa akin ng isang underclass na si Bato nga. Sabi ko, sige, okay lang. Nung nagkita kami, sinabi ko sa kanya yun. Si General Torre. Ang comment ni Torot, hindi, sa academy ganun eh. Torot. No offense ganun yung tawagan eh. Lopez, Pislo. Torres, Torot. Torot. Iking, Enrique. Ayun, Enrique, Iking. Bato, Tobats. Kasi, mga uso yun. Lopez, Pislo, Del Rosario, Sayong. Cro, yung Cruz. Del Cruz, Cro. So, ikaw, kung pangalan mo, Metran. Segundo yung pilido pala. Metran. Metring. Metring. Okay Metro. Ganun, Metro. So, okay, balik tayo. Nung kinuwento ko sa kanya, parang napatingin siya ganyan sa akin. Tapos, sinabi niya yun, sir. Sinabi niya. That's why I will respect what he said. Yun yung sabi ko. I'll respect what he said. Hindi, okay lang yan. Kasi kung ang i-haze ko na lang si Bato. Wala naman. Doon yun kayong mga follower na nagsasabi, dapat binuntal ko, etc. Kaya sinasabi mo, ikaw sinasabi mo, buntalin eh. Hindi, Namon. You You do not do that in an investigation sa isang sa piskal o sa prosecutor process ng DOJ regarding the case. You don't do that. You be cordial. You give respect dun sa exclusive office kasi yun. Kaya sabi ko, tayo sa public. Sabi ko nga dun sa
vlogger. Gusto ko parang malaman yung yung bakit kung okay pa yung justisya sa atin. That's why we're undergoing all this na kung may justisya pa. Kasi wala namang grounds for inciting. Although, sa tingin ni Torre, meron. Ako, siyempre, sabihin ko, wala eh. Kasi it's a plain and simple na exercise ng rights mo as a person. Now, kayong mga nasa gobyerno kayo, puta na nasa gobyerno kayo, sorry, pero nasa kayo, yung pumasok kayo dyan sa gobyerno, wag kayong papel de hapon, onion skin, no? Na ang nipis ninyo, meron ng Korte Suprema na decision. Yung mga public official, hindi ka dapat Tapos ako, kaya ako nagko-comment kasi hindi ako sangayon doon sa ginagawa nila eh. Talaga sobrang nakawan eh. Sobrang nakawan. Ewan ko iba, bakit sasabihin pa fake news? Puta yan naman. Hindi ko nga maintindihan yung sinasabi nilang fake news at saka yung liti mong news. Maaaring sinasabi nilang fake dahil nasasaktan sila. Pero sa gawin na sinusubaybayan ko yung mga mensahe, yung mga nakababasa ko, parang walang walang nakikita kong mga fake news dyan. Maaaring siguro tinatabla sila kaya sinasabi lang fake news. Totoo naman yung nangyayari sa Kongreso eh. Pero balik tayo sa case na inciting to sedition. Tatlo na kayo. Tatlo na kayo. Bakit ako wala? National figures na yun Si Inday Sara, si dating Pangulong Duterte. Pero ikaw, sir, original. Ikaw original. Ikaw ang original na inciting to sedition. So, ibig sabihin, lumalagay ka na ngayon sa national figure. So, pwede na tayong humawak ng national figure kasi pang-national ka na, sir eh. Diba? Sila nagpapasikat eh. Inciting to sedition naman. Sila nagpapasikat eh. Ibig sabihin, nakakalibil mo na, sir, yung mga presidente. Useless yan pagka national figure ka, tapos wala naman sa yung pagiging national figure mo. Bakit? Palpak ka kunwari. Sino palpak? Yung mga... O si Bongbong Marcos ang palpak. Ang presidente, for example, ini-question ka sa droga, simple lang naman. Magpa-drug test ka, ganun kasimple. Pero sinasalag, ibig sabihin, there is more truth to his being a drug addict. Kasi sinasalag niya. Hindi siya talaga humarap. Kung ako man ang advisor niya, o kaya ako yung general niya, o kung sino man, even the PNP, for that matter, PIDEA, Mr. President, with all due respect, submit yourself to honest to goodness political drug test. Ang naging problema kasi wala ng prinsipyo yung mga tao. Yung mga sip-sip eh. Natatakot, walang goals na matanggalan ng trabaho ba. Kasi, alam niyo, nobody is above the law. Kayo sinasabi niya, nobody is above the law. Therefore, kahit presidente, pwede yung makulong, pwede yung habulin. Nung nga si Estrada hinahabol. Ba't nga nakalagay sa konstitusyon natin, pwede mo impeach ang presidente, ang vice president, di ba? Pati yung mga natin, yung justices. Because nobody is above the law, pwede mo impeach. So, ang doon, hindi porke naging presidente, magawa mo yung gusto mong gawin mo. Kaya nga, simple lang yan, mag-alcoholical drug test lang, submit yourself, bongbong. Tapos kung kayo, nagagalit kayo na hindi ko nare-respeto si Bongbong. Alam niyo ba't nagagalit? Kasi hindi niya nare-respeto ang taong bayan. Yun. Hindi niya nare-respeto yung 119 million na Pilipinos. Hindi niya nare-respeto yung 31 million Pilipinos na bumoto sa kanya. Kung, yun nga, sabi ni Glenn Chong, tumaya ng 20 million. So kung titignan mo, kaya nakakainit ng ulo, nakakagalit. Natatandaan ko siya kung nagre-reconnect ko. Na-reconnect. So, okay lang. At least tuloy dyan sa sir. Nag-record lang ako eh. Record. So anyway, reconnect. Bakit nag-reconnect to? Wala na. Gurguro yung signal. Reconnect. Bakit nag-reconnect to? Wala na. Gurguro yung signal. Gurguro yung signal natin. Maganda nga, huwag naman na mag-live kasi nga nag-gurguro yung signal.
yung mga chismis. O, nagkakaroon na Kasi siya nga, ng yung, ano. balik tayo nga doon kay Kwan yung sa campaign period. Ah, Sa campaign period, nakita ko sa side ni Bongbong Marcos, halos magmamakaway. no. Wala naman siya. Kasi talunan siya. Vice Kasama President. ko dyan sa Talunan siya. Kasama ko sa grupo. Talo siya sa ano niya. Oo. Talo siya doon sa appeal niya. Oo. Doon sa PET. PET, no? Ngayon, kasama ako doon. Bakit ngayon, isang request lang natin na magpa-drug test siya, hindi niya nagagawa. So, mga kababayan, hiling ko lang, ang pinag-uusapan kasi natin, issue lang. Hindi kami namumulitika. Nagkataon lang na si Inday Sara ay siyang Vice President kung sakaling matanggal at saka sa aking pagkakilala, malinis siya magbigay ng serbisyo sa publiko. Na yung minamali nyo, opinion nyo yan, respeto ko kayo. Ano bang issue natin? Ang issue natin, una, ay yung Droga, Presidente. o yung droga na dapat magpa-under siya. Connected to that, marami ng droga ngayon. Oo. All around. Oo. Bumalik tayo sa dati. Bumalik tayo sa dati. O grabe pa. Paano hindi babalik sa dati? Si mismo ang Chief PNP, kasi sinasabi ni Chief PNP, yung pagdodroga, hindi addict. So, ngayon, addict na lahat. Almost bumalik na yung mga addict. Kasi nga, authorized ka daw eh. Kasi hindi daw, para hindi makatulog yung mga nag-overtime. So, yun, umasaklap. And connected to that also, marami ng krimen ngayon. Ultimo pamilya, pinapatay, sinasaksak, nire-rape yung bata. Yung mga balita. And then yung mga nawawala na mga young people na ang presumption is ginagawa silang body parts. That's why, isa lang yun, connected sa droga. And ang danger to that is yung drug money, kung unabated ang pag-proliferate ng droga, walang pigil, lumalakas yan. For example, yung mga nakukuha na mga isang tonelada, ganun, o ilang tonelada, translate that kung 10% lang yung nahuli, may nakalusot na 90%. Ang laking pera nun. So, ang daling magbayad ng tao, use that money, ginagaya na sindikato, to buy off their freedom o kaya yung support of members of the syndicate. So, ang laki ng problema, kung ang mismong leader mo, yung head of government mo, yung presidente of that matter, si Bongbong, ay gumagamit ng droga. Kung konektado sila sa drug cartel. Mas malaking problema ni BBM, hindi tayo. Bakit? Kasi si Trump will clamp down on mga drug cartel. Galit si Trump sa mga sa mga nagdodroga. Ang sabi pa nga, nagtatry daw si BBM na pumunta sa So, sa US. hindi siya pala tinatanggap sa US ngayon. Ang requirement ni Trump, magpa-drug test siya. Galit si Trump sa mga bangag. So yun yung hindi siya makapunta sa US at kung papuntahin man siya, delikado siya kasi mismo Amerika ang magpapadrag sa kanya. Ang huhuli sa kanya. Hindi pwede yung mga asal ng Pilipino sa kanila. Hindi pwede yung sabi mo, presidente ng Pilipinas. Hindi. You are a nobody before. Binoto ka ng Pilipino. Yun ang nakalimutan nyo. Yung power galing sa taong bayan. Galing sa Pilipino. Yung akala ninyo, mga kababayan, porque binoto nyo, presidente na siya, siga na siya. Hindi. Ang taong bayan dapat ang masusunod. Tinitingnan niya. Binigay nyo lang, kalabaw tayo, kayod ng kayod. Ano ba ginagawa ng kalabaw sa bukid? Yung kalabaw, araw-araw. Hindi nagrereklamo, tayo yun. Araro, kasi naintindihan ng kalabaw, na ang trabaho niya, trabaho lang ng trabaho. Kayo, trabaho kayo ng trabaho, hilahod na kayo. Ang hinihiling nyo lang, pakainin kayo ng dayami, ng damo na maganda. Painumin kayo. Yung hinihingi lang ng kalabaw, matapos magtrabaho. Pagtapos nyo magtrabaho na, magbigay kayo ng taxes, ang hinihiling lang natin, good governance. No? Ngayon, itong mga tarantadong tuno sa politika, sa gobyerno, mga langaw, pinatapos lang ng kalabaw sa likod. Tumapo sa likod. Ngayon, mas mataas pa sila ang asal. At ayaw pang umalis. Pinaano mo na ng
ang puntot mo eh. Pinapalo, ginaganyan mo na, tinatabi. Ayaw. Kasi gusto nila, mas mataas sila sa tao. Ayaw na umalis sa likuran mo. Kasi nakapatong na lang siya, kahit saan pumunta yung kalabaw. Nandun siya nakadapo. Free ride. Free ride. Lakad-lakad yung kalabaw, kahit saan pumunta, nandun pa rin yung langaw, ayaw umalis. Itong mga politiko natin, langaw. Langaw. Kasi pinadapo mo na lang, sila pa ayaw bumaba. Sila pa mas mataas sa tao. Ay mga kababayan, isipin nyo yun, yun ang sabi ko. Itong mga politiko na ito, sobrang abuso. Kaya huwag kayong matatakot sa mga yan. Yung power ng mga yan, hiniram lang nila. Caretaker lang yung mga yan. Pinadapo lang natin sila sa pedestal na kinalalagyan nila ngayon. Kaya huwag na huwag kayong matatakot. Tapos sasabihin, inciting precipitation ako, mga ulul. Mga ulul kayo. Hindi tama yun. Kasi kayo mga vlogger o mga troll na bayaran o kaya kayo mga eksperto na nagreklamo na nagsasabi ako gago o ako inciting precipitation o ako si Raul o sinasabi ko yung karapatan ko. May karapatan ako magsalita. Kung ayaw nyo gamitin yung karapatan ninyo, nasa inyo yun. Ngayon yung katangahan ninyo ng mga kababayan na ayaw gumamit ng na ayaw ipinagbili yung karapatan nila dahil sa ilang libo lang para lang magsalita laban sa amin at para patahimikin yung mga gaya ko. Mga walang niya kayong Pilipino, mga walang niya kayo. Binenta nyo yung bansa natin. Pero kaming mga nagsasalita, hindi kami matatakot, hindi kami masusupil kasi tama yung sinasabi namin. Nananawagan ako, sir. Nananawagan ako sa tumatakbong sa politika. Anumang posisyon ninyo sa politika. Mula ako nagkaisip, mula ako nung bata, hanggang ngayon, ano ba ang pinagbago ng Pilipinas? EDSA 1, EDSA 2. Nagbago o lumala? So, nananawagan ako sa mga taong bayan, sa mga botante, especially, na tingnan nyo, ako wala na akong belief sa eleksyon eh. Ang eleksyon ay a form of corruption. Ha? Pero mananalo sila. Wala naman sila nagagawa. Okay, dito na lang tayo mag-usapin Congress. Sa usapin Congress, ang dami nila, pero ni isa, wala man lang lumalaban sa korupsyon. Mayroon si Marcolita. Anong ginawa nila? Pinagkaisa nila. Dahil yung kanilang pagnanakaw, abuse of power, may humahad lang sa kanila. May humahad lang sa kanila. So dapat, tayong mga, pero ayaw ko, gusto ko manawagan sa iyo na piliin yung mga ang mga namumuno. Piliin nyo. Para sa akin, huwag lang kayong bumoto kasi ganun din eh. Exercise of rights, tama yun. Ng suffrage, no? Pero walang nangyayari nga eh. Because the politicians, they are successful in making the Filipinos stupid. Oo, tama yun. And not bringing the right information to the people, binibili yung mainstream media. Gumagamit, nagme-maintain sila ng troll farm para baliktarin yung issues, baliktarin. Ang gago pa ngayon yung mga nagre-reklamo, gago yung mga Duterte. Yan, gago ang mga Duterte. Oh. Gago si Sara. Binabaliktad nila and then pinapabango ang administration. Tell you, pangako na administration, 20 pesos ang bigas. Ano nangyari? Tumas. This administration, umabot 750 hanggang 800 ang sibuyas. Ano ngayon ginagawa natin? Kayong mga troll farm, ang gawin nyo, ipakita ninyo yung accomplishment, yung nagawa ni Marcos, yung administration na ito. Doon kayo, hindi yung babanatan ninyo, yung pe-personalin ninyo, yung Isa lang lumalaban. Bukay, at ako, pe-personalin nyo, at yung ibang mga vlogger, pe-personalin nyo, and then what? No? Mga wala kayong modo, mga wala kayong kwentang tao. Pero dagdag ko dyan, sir, sa dami ng mga lumalaban o nagsasalita laban sa gobyerno ng mga vloggers, bakit ikaw lang ang pinipointerya nila? Paminsan-minsan lang ako eh. Pero ikaw talagang target nila. Because yung payment nila, may payment. may bayad yung mga yan. Ba't ka naman maninira ng kapwa mo kung di ka bayad? Okay. Okay, yung payment nila directed, yung every single centavong binayad,
ba talaga yun sa palagay mo? Ganun yun. Oo, kasi gago ka ba, magsalita ka na wala namang pumuntahan, hindi mo naman kaaway personal yan. When you do something na connected in building up an image, either yung image nung kakampi mo or sirain mo yung image ng kalaban mo. Basta have something to do with image, plus minus lang yun. Image ng kakampi o image ng kalaban mo. Kung sisiraan mo, that's a way to stop me. Tama? Ngayon, ang tanong, bakit directed yung attack sa akin, hindi sa'yo? No? Paminsan-minsan sa'yo. Kasi I hurt them. Yun yung rason. That's why, Nasaktan mo ang gobyerno, yung mga maling ginagawa. may sinasabi akong tama. May sinasabi akong tama. Ganon din yung ibang, si Roque, Harry Roque, Tony Tracy, si Joy, MJ Kimbao, si KLC. Pero minsan wala silang narinig ko na binibira. Ikaw lang talaga punti rin. Hindi mo na nakikita yung kanila. Hindi lang nakikita. Sige. Binibira rin sila. Paminsan-minsan. Hindi nila pinapansin. Ikaw, huwag mo nang pansinin kasi pagka pinansin mo, initla ulo mo. Ganun. Ang inaalala ko, yung gagawin niya, patay ka na. Hindi, kakampi namin ang Panginoon. Basta tandaan nyo, kakampi namin ang Panginoon, kaya walang mangyari. Pagka gusto mo itang sabihan, tama na. Sobra na, mainit na yung ulo. Kaya ako dinadama. Paano hindi ka iinit ng ulo? Kalma yung balat ko eh. Pag pumasok sa isip ko na ginagago tayo harap-harapan, yun ang hindi ko kayang tanggapin. Sino man silang mga tarantado sila, harapin ko sila. Even the President of the Republic of the Philippines, harapin ko. Kasi nga, karapatan natin magsalita dahil pinaupo lang natin sila bilang mamuno sa ating bansa, anti-caretaker. General Torre, pakikontempt na. Nick, i-contempt mo na ito. Yan nga, alam mo, nung nagkamayan mga kami. Nagkamayan kami. Nagpit nga yung kamay ko sa kanya. Professionally, na kumakas sa harap nitong pwede mo sabihin plastikan. Pero sa akin, yung sincere yung pagkamay ko sa kanya. Kasi sinimulan kasi ni Bato yan eh. Na yung treat him as a professional. Yung banat ni Bato eh. Doon kamayan na, bababay na. Umalis bigla eh. Gusto ko pang kausapin siya. Sabihin ko sa kanya na gusto ko sabihin sa kanya, we come from halos yung hulmahan ng mga pag-official. PNPA ka, PMA ako. No? Ang doon, mas matindi yung training namin talaga. No doubt about it. Ngayon yung mga follower niyan, sinasabi, daw ako, yung shit, wala akong alam, yung gano'n. Yan, akala nyo. Dali mo kaming dalawa, kung sino mabuhay, sa gitna ng bundok. Sinabi ko na, challenge ko kay General Torino sa KJC. Dalawa lang kami. Pagdala sa mahaba, pwesto lang ako. Sasabihin ko nga sa kanya, sana na yung we come from yung one family, no? You can call it that, one clan, a clan of military or police professionals, no? Kasi yung PNPA, nagsimula yung PNPA, ang nag-training mga PMA, Yes. no? Kaya huwag nyo sasabihin mas magaling yung PNPA sa mga academic life, no? Nung sinuwalan yan, ang naging takbo niyan ng PNPA, panay PMA. Kaya kayo martial, lahat yan, uniform, pinattern sa PMA. Yan, parang magkakapatid yan. Yun yung doon. Kasi you came from the same ang tagang production line. Hindi sir, magkapatid, ang tingin ko dyan, pamangkin. Kasi tinuruan mo eh. Ang doon, gusto ko sabihin, kahit na tayo nasa ibang kampo, ikaw nasa kampo ka ng gobyerno ngayon, ako nasa kampo ako ng Duterte. Pero si Kinore ko kag, yung Kokore kong kag, hindi Duterte. Sa taong bayan ako. Ganon. Sa taong bayan tayo, hindi tayo Duterte, hindi tayo Marcos. Sa tama tayo, sa tama. Kahit nasa magkaibang tayo ng paniniwala, let's remain civilized. Cordial. Ako nagtitimpi ako, gusto ko sapakin eh, gusto kong upakan eh. Hindi ubra yung pagiging general.
na ano. Huwag mo sabihin, general ka, tapos nung sisiraan mo ko, kapitan lang ako, wala akong ano, dinaan, etc. etc. Huwag ganon. Pastusan yun. You know very well, kung ikaw professional ka, you don't do that to a fellow na so, kung pwede, iikot din ang gulong eh. Yun yung problema dyan. Iikot ang gulong. Mare-retire ka rin. As sinasabi ng iba, mare-retire din. And then one of these days, Inday Sara might become the president. You don't know. Or one of these days, there might be a military junta. No? A military junta or a revolutionary government na I might find myself, I'm there, or one of these days, you might find yourself as a 4-star, a chief NP, you're promoted by Bongbong, and then I will find myself na as enemy number 1 ng gobyerno and my group. No? Pero, you know, ang gusto kong intindihin niyo mga kababayan, no? Nung pa, kung gugustuhin ko, nung pa sana, na nagpupa ka na lang. Pero hindi, professional nga kami. Ayaw namin umantong ito sa patayan. Ayaw namin umantong ito na kapwa, kainiforme, o kapwa, parang, kumbaga sa sisiw, o mga manok. Merong itim na manok, may puting manok, pero pare-pares kayong manok. So ayaw magkabanatan tayo. Kasi galing kami doon. Hanggat mare. At yung mga gago na hindi nakakakilala sa akin. Precisely why I became a negotiator for government during the Cory administration. 89 kudeta. Kaya ako naging negotiator sa gobyerno precisely para maiwasan ang patayan, ang civil war maiwasan. And now here I am trying to stop yung magkapatayan na kahit may capability kami, ang inimintain namin is tutulungan namin ng AFP. AFP ang dapat titingin, ang dapat tumingin sa taong bayan. Magbantay, tumulong, tayo, tutulong lang. Kasi tapos na tayo, hindi natin kailangan ng ganyan. Atensyon. Pero balik tayo muna sa MU. Napag-usapan at saka nasa isip ko, nanumpa ako sa serbisyo nung ako active. Gagawin ko, ipagtatanggol ko ang sambayan ng Pilipino at ang lupain ng bansang Pilipinas. Now, nung nag-retired ako, pero bakit ayaw matanggal sa aking isipan ang aking responsibility sa bansang Pilipinas? Habang ako nabubuhay, nararamdaman ko na kailangan rin natin ng protection o kailangan natin subaybayan ang ating bayan habang nabubuhay tayo. Kasi nga, nanumpa tayo. Hindi yun. Hindi naman tayo na-decommission. Hindi rin. Ang dami rin nanumpa. But it has something to do with your character. Ang dami nga dyan, mga retired, mga PMAyer yung iba, yung mga kasama mga non-PMAyer, mga reserve, mga OCS, integrate. Ang dami dyan nanumpa rin, lahat tayo nanumpa. Nanumpa tayo lahat. Ngayon, ang problema, yung iba, baliwala na sa kanila nangyayari ngayon because they want to live a good life. Yeah, Retired ka eh. Hindi ko kini-question yun, pero sarili ko, tinutuloy ko. Retired ka. Yung iba ang thinking, bakit ako makikipagpuso yan kung kunyari, ang ganda naman buhay ko, nag-golf lang ako. Nagpapahinga na ako, bakit ako makialam sa bansang Pilipinas? Pakialam. And then, kumatanggap sila ng pensyon. Pero, pagkayang korupsyon na yan, umabot hanggang sa pensyon ng mga MUP. Nangyari na sir eh. Ako magpapatunay nun eh. Hindi nga ako inakasuhan nila eh. Sinachallenge ko ang EFP. Sinachallenge ko ang EFP. Na assign yung 4.9 billion na para sa pensioner. Sa time deposit. Naka-time deposit ba yan? Pero sabi nila binabalik daw sa DBM. 900 na dispense with nila. 4 Pero sabi nila binabalik sa DBM. 10% ng 4 billion. Kahit na it has to be accounted for. Pero ang akin, analysis. May katunggalon, tignan mo, subukan mo, pa-account mo yan. Subukan mo, pa-account mo yan. Tapos nun, pagka sinabi nila na naibulsa yan, firing squad mo yung mga nagnakaw. I'm sorry, General Lupina, I'm sorry. How many times ko sila sabi sa'yo, gampanan mo yung responsibility mo, huwag kang magpagamit. Kasi kung sinabi mo lang sa akin na personal tayo nag-usap,
at binulungan mo ako, maintindihan kita. Pero tinataguan mo ako natatakot ka sa taas Ang pangit, kung ikaw ay lumitaw dahil sa naapektuhan ang posisyon mo o yung pension mo, pangit. You have to do this na from yung may konsensya ka pa na may nakita kang mali, sitahin mo yung mali. Hindi yung sisitahin mo lang kasi naapektuhan yung tinatanggap mo buwan-buwan. Parang pangit yun Pangit yun. Parang pangit. Hindi tama yan. Pero ako, sir, actually, hindi ako affected yan Kasi ang naapektuhan yan, retired 2013 pababa. Ako retired 2013 December. So meaning, 14 na ako mag-retire. Kaya di apektado ako. Pero, ako ang number 1 na nakipaglaban sa kanilang karapatan. And yet, sila tumatako, umaatras. Natatakot, matanggalan ng pension. Anong klaseng? Ayaw ko lang magsalita. Makakasakit na naman ako. The only way to stop the problem is one, identify what is the problem. If there is a problem, what is the source of the problem or the reason ng problema? Hindi ka pwedeng gumawa ng solusyon na hindi mo naintindihan yung problema. Okay, problema, lumilitaw, korupsyon. Bakit naging korupsyon ang problema? Sagutin mo, solusyonan mo yung bakit nagkaroon ng korupsyon. Ano yung mga loose ends? Yun yung dapat tingnan. Ano yung butas? Kung butas yung bubong mo, hindi pwedeng palitan mo yung buong yero. Magastos yun. Hanapin mo kung saan yung tumutulo, saan yung butas. Kasi sahuran mo, yun yung ibultasin mo. Ang problema, sir, hindi kayang sahurin. Bakit? Buong bubong na na napiktuhan. Biro mo in fairness kung kaninong administration niya nakuha ko information. Wala na tayong magawa, sir, kasi kultura na yan. The worst. Kaya nga sinasabi ko, ang problema goes all the way back sa pamilya. Education. Yes. Yung pamilya, yung tatay at nanay, pati mga kapatid, walang pakialam dun sa ng bahay. Dugyot. Walang maglinis. Murahan. Yung ganun ba? Dog is dog. Di siyempre yung bata, lalaki ng masama. Tapos yung mapapanood pa sa TV o sa internet, sa cellphone, mapapanood niya pa na yung mga kalukuhan. Hindi lalaki yung bata may kalukuhan. Pagpasok niya sa eskwelahan, yung mga kabarkada niya, pa rin mga siraulo rin. Pero ganun, sir, meron akong example. Nasabi mo, start the character of the individual Filipino individual people from the family. Okay, from the family and the academy. You start from the academy as a cadet. 17 years old. 17 years old, mayroon kayo na nakalagay courage, determination, and loyalty, integrity. And loyalty. Ang problema, loyalty. Ang problema, cadet So, pag after the cadet, nakalimutan na yun. Parang ganun din yan sa family. Hindi kaya, sir? Baka pwede mo kong bigyan ng magandang paliwanag yan. Nung civilian ako, I came from a Christian school mula prep hanggang high school. Graduate akong high school. At the age of 16, graduate na akong high school. Di ako na grade 7, accelerated ako. Sa Kristan pa ako sa simbahan Tapos 2 years ako nag-engineering, makuha. And then pasok ako academy. Pagdating ko sa academy, winawaking kami doon kung mumurahin ka. Ngayon ako nakatinig ng mga goddamn. Tapos nagugulat niya ako, yung mga ibang academy graduate. Ang sasabihin sa akin, huwag magmura. Huwag nga pala, Huwag magmura. Ito sa academy nga, madinig mo araw-araw, goddamn hindi nga ako culture shock nga ako Anong huwag magmura kayo nga, minumura niyo Diyos ganun nga yan. Tapos ngayon mag-hipokrito tayo, plastikan. Huwag magmura. Bakit? Kasi si Duterte nagmumura. Kasi ako nagmumura. Pero sige, gawin nyo ng issue yung pagmumura. Pero gawin nyo ng issue yung pagnanakaw. Gawin nyo ng issue yung droga, yung komunista. Yes. Huwag yung double standard na i-issuehan nyo yung tao na nagmumura, pero hindi nyo i-issuehan yung mga pagnanakaw, hindi nyo i-issuehan yung mga favoritism sa armed forces na nagkakaroon ng assignment na hindi naman deserving.
papasok yung bata mong general. Hindi tama, ang daming mali. Itong gobyerno na ito maraming sinagasaan eh. Maraming sistemang binaluktot, maraming kinurap na tao. Yun yung aktwal na nangyayari. There's no argument about that. Nangyayari. Nabanggit mo nga sa, no, sir, nung ikaw ay isang tiniente pa lang or kapitan, so, while wala pa sa isip yung lumabas, ano, while nung papasok ka, paakit ang rango mo, pag dumating ka sa level o, alam mo, sabihin natin, chief of staff, kasi marunong ka ngayon, posible hindi ka rin maging chief of staff. May ano yung planning mo, sir, doon, na maraming correction? Oo. Anong correction yun? Sa AP, ayusin ko kasi isang nakita kong mali nung tiniente pa ako, mali yung parang may favoritism sa mayroon talaga sa PMayor at saka yung OCS, Oo. Integrity, saka reserve. Ang favored assignments at saka schooling at the time, Schooling, abroad schooling ay yung mga normally. Cavalier. Cavalier. Priority. Naiya ako sa Ranger Regiment, kaya ang ginagawa ko lang, bumapawi ako doon sa kakulangan. Lagi ko kasama si Andres, Lieutenant Andres. Tapos yung mga... Nag-general rin yun, ano? Oo. Nag-general. Ano yun, 4 digits yun, 81. Sila Gatula, Bonifacio, yung mga reserve. Sila Yen, Gutierrez. Sinasamahan ko sila. Yan yung mga ranger noon ng mga warrior. Respetado. Naiya ako kasi pagka nagkabuklod-buklod yung mga PMayor, parang ang feeling ng mga reserve, nakahiwalay rin. Pangit. Yung grupo ba? Pangit. Kaya ako, bumabaklas ako Tama yun, sir, kasi... sa mga PMayor. Doon ako sumasama sa group table ng mga reserve. Tama yun, sir, kasi isa akong reserve, naramdaman ko yan. Kaya pinapakita ko, kung magaling sila, pakitaan ko rin sila ng galing na naiba rin ako sa kanila. Yun yung point ko doon eh. Iisa lang tayo sundalo. Oo, policy ko nun sa kumpanya, kung ano yung kakulangan ng iyong bata, ng tao mo, i-offer mo yung kamay mo, akayin mo. Kasi, mentras mong gaganyanin, didikdikin, paano mag-improve yung tao? That's why kung titignan mo yung sa mga vlogs ko muna, kinakampi ko pa si BBM eh. Ikaw rin, kinakampi mo na si BBM. Dati. Tinutulungan pa kung paano. Meron ako 7 scenarios sa sinasabi na huwag siya magbago, manigas ka. Okay, call a friend, tawagan mo si Hinday. Sorry, Hinday. 3, you fight it out. Manigas, pakita mo kung sino. Hanggang sa number 6, junta, number 7, revolutionary government. Kung saan ka lalagay dyan, nasa iyo yun. Ikaw gumawa niyan, hindi naman ako eh. Ikaw yung tumakbong presidente, hindi ako. Ikaw yun nangako, hindi ako. Tama. Kaya nga, ngayon, kung titignan mo, hindi ako yung nagkasala sa taong bayan. Ikaw yung umabuso, hindi ako. Kayo yung maabuso, lahat kayo, politika. Kayo yung maabuso. Ang gusto ng taong bayan ay iparamdam, ipaalala yung karapatan ng taong bayan. Karapatan namin yun. Bakit? Sabi ko nga, we the sovereign Filipino people, ang bansang Pilipinas, wala yan. Hindi yan pupuntahan pagka walang mga Kastila, walang mga Pilipino na nakita nila na yan, pwedeng gawing alipin. Walang government of the Philippines kung walang Pilipino. Walang constitution na 1987 kung walang we the sovereign Filipino people. Do ordain and promulgate this constitution. Ibig sabihin tayo ang dahilan kaya nandiyan yung konstitusyon. Kaya kayong mga gagong politiko, huwag niyong gagamitin yung konstitusyon para supilin yung taong bayan. Mga gunggong kayo. Kami nga do ordain and promulgate this constitution. Kayo, kalabaw kami, pinadapo kayong mga langaw, binigyan namin kayo ng karapatan na mamuno. Pinahiram namin sa inyo yung pagkakataon na manilbihan. Kaya ayoko nga ng politiko. Bakit? Ito tayo. Tapos ito yung mga politiko sa baba. Ito yung konstitusyon. Nandito ka ang konstitusyon. Ito ang mga gobyerno, presidente down the line. Nandito ka. Ang sarap ng buhay mo. Bababa ka dito para
patakbo ng bansa. So, Para kang second class citizen. para kayo hindi naintindihan ng karamihang Pilipino at saka ng politician. Kasi ang alam nila, pag nakaupo sila, sila natiga. Kaya nga, it has to change. Kailangan We talaga. have to change it. Baguhin na natin, mga kababayan kayo, baguhin na natin in our lifetime sa buhay natin na ngayon. Kayong mga senior, natutuwa ako sa inyo, natutuwa ako kasi naniniwala kayo doon sa sinasabi ko, nararamdaman nyo, masaya ako. At kayong mga 40s to 50s, natutuwa kayo doon sa sinasabi ko. At meron din mga 20 pataas hanggang 30s na natutuwa sa sinasabi ko, na tama. At masaya ako kasi may nang mga nagigising sa inyo. Kaya ako nga, wala akong pakialam sa konstitusyon dati. Nung binasa ko, nakita ko, ang lakas ng kapangyarihan ng taong bayan. Itong mga politiko na to, politiko presidente, down the line, tapos AFP, PNP, mga judge, yung judge, ako natakot sa'yo sa mga judge, yung kapangyarihan ng judge galing sa taong bayan. Kaya nga yung your honor, tapos kung makapag-asta sila, akala mo, wagas na sila na yun. No, they are there because we put them there. We authorize them to manage everything for us because we are so busy. While we are the ones raising taxes for them, tayo yung kalabaw na nagtitil ng lupa, nag-aararo, sila ang nakasakay sa kalabaw para kunin yung pera, gastusin yung pera, kasi ang iniisip natin, papakainin tayo ng magandang damo. Ibig sabihin, o papainumin, ibig sabihin, they will serve us properly. Yes. And what is happening now, kaya tayo nag-iingay para sabihin sa taong bayan, para maging boses ng taong bayan, na hindi tama ang ginagawa ng mga hayop na to, mga walang niya kayo, langaw lang kayo, pipitikin lang kayo ng taong bayan. Kaya sabi ko kahapon sa interview, if you are all, wala nang pag-asa, we will take back that power. We will take it back and show to you raw and adulterated power of the Filipino people. Yun yung matakot kayo sa taong bayan. Dapat talagang matakot kayo kasi darating yun pag-uhusgan ng Panginoon. Ang mangyayari niyan, kung mangyayari yan ay nakaprograma sa ating Panginoon. Pero balik tayo sa issue na tinatawagan ko yung mga kabaro ko, mga naraa. Magawa rin kayo ng manifestation o gumawa tayo. Manifestation tayo na it's either pro-BBM tayo or anti-BBM. Pero dapat mayroon din tayong position na nanahimik ang reserve eh. Yeah. Ang mga Reward mo yun. reward. Not pro-BBM, not pro-Duterte, no? Pro-people. Pro-people. You'll never go wrong. Pagka kayo, ang paniniwala ninyo ay para sa taong bayan na sa nakakarami, para sa Pilipinas. You'll never go wrong. Kahit ano yung political affiliation. Kunyari, merong naniniwala kay Marcoleta, may naniniwala kay Bongo, kay Bato, kay yung bagong lumansi niya, si Robert Padilla. Yung, Wala na pala si Padilla, no? Nabayaran na. Hindi ka sigurado sa Sige. Ang punto, kahit sino ka, kay Duterte ka o kaya Marcos ka, ang pinakamaganda, you will be on solid ground kung ang paniniwala mo sa taong bayan ka, Yes. sa bansa ka. Because sino ang maghahangad na mapasama yung taong bayan? Yun lang mga tarantadong kawatan. Pero yung matitino talaga, ang hangad ay mapaganda ang pamilyang Pilipino at ang bansang Pilipinas. Yun lang yung hangad. Kaya you'll never go wrong. Pero pagka kunyari, kampi ka kay BBM, paano kung bangag talaga yan? Paano kung talaga nagnanakaw talaga sila? Paano kung talaga walang pakialam? Binenta na tayo. Wala. Doon ka kumampi. Paano kung dito kay Duterte, ganun din ang sinasabi na merong mga kasalanan, nag-EJK, etc. Paano yun? So, pinaka-the best dyan, kung kayo nag-aalangan, kung kayo lumagay sa gitna sa taong bayan, you'll never go wrong.
Nagkataon lang sa constitution natin nakalagay by succession, kung hindi pwede yung presidente tungkol sa yung vice president aangat. So siya yung constitutional successor, si Inday Sara. Eh walang magagawa eh. And kung gusto ninyong magkaroon ng pagbabago, yung iba sinasabi mag-revoke na lang, yung iba sinasabi magpunta na lang. Ako ang sinasabi natin is doon tayo sa taong bayan. Kung gusto niyo yung baguhin ng Pilipinas, baguhin natin ng Pilipinas, pagandahin natin ng Pilipinas. Long overdue na. Pagandahin natin ang buhay ng bawat Pilipino. Yun yung mahalaga. Ano, mamaya na lang ulit tayo. Okay, yun lang muna ang ating From one family, no? You can call it that, one clan. A clan of military or police professionals. No? Kasi yung PNPA, nagsimula yung PNPA, ang nag-training mga PMA. yes. No? Kaya huwag niyo sasabihin mas magaling yung PNPA sa mga academic rally. No. Nung sinungalan yan, ang naging takbo niyan ng PNPA, panay PMA. Kaya kayo marcha, lahat yan, uniform, pinattern sa PMA. Ngayon, parang magkakapatid yan. Yun yung ano doon. Kasi you came from the same ang tagang production line. Hindi, no? hindi sir, magkapatid, ang tingin ko dyan, pamangkin. Anyway. Tinuha mo eh. Kaya ang ano doon, gusto ko sabihin, kahit na tayo nasa ibang kampo, ikaw nasa kampo ka ng gobyerno ngayon, ako nasa kampo ako ng Duterte. Pero, kinuri ko kag, yung kukuri kong kag, hindi Duterte. Sa taong bayan ako. Ganon. Sa taong bayan tayo, Taong hindi bayan. tayo Duterte, hindi Yan. tayo Marcos. Ang ano sa ko, tama tayo, sa tama. Kahit nasa magkaibang ano tayo ng paniniwala, let's remain civilized. No? Cordial. Ako nagtitimpi ako, gusto ko sapakin eh, gusto kong upangan eh. Hindi ubra yung pagiging general na ano. Di ba sabi general ka, tapos nung sisiraan mo ko, kapitan lang ako, wala akong ano, dinaan, etc. Huwag ganon. Bastusan yun. You know very well, kung ikaw professional ka, you don't do that to a fellow na so kung pwede iikot din ang gulong eh. Yun yung problema dyan, iikot ang gulong, mariretire ka rin, as sinasabi ng iba, mariretire din, and then one of these days Inday Sara might become the president. You don't know, or one of these days there might be a military junta, no? A military junta or a revolutionary government na I might find myself, I'm there, or one of these days, you might find yourself as a 4-star at CPNP, you're promoted by Bongbong, and then I will find myself na as enemy number 1 ng gobyerno and my group, no? Pero, you know, ang gusto kong intindihin niyo mga kababayan, no? Nung pa, kung gugustuhin ko, nung pa sana, na nagpupa ka na lang. Pero hindi, professional nga kami. Ayaw namin umantong ito sa patayan. Ayaw namin umantong ito na kapwa, uniforme o kapwa, parang kumbaga sa sisiw o mga manok. Merong itim na manok, may puting manok, pero pare-pares kayong manok.